Mga kapatid, si Attorney Ivcar Cruz Ferrer, isa pong abogado specializing on international law with special focus on international humanitarian law and human rights. Attorney, magandang umaga po at salamat sa panahon. Hi, magandang umaga. Opo, si Ted at si Chacha po sa ating programa sa 1PH at sa 105.9 True FM. Attorney, ang ating pong unang katanungan ay yung pong inyong masasabi dito nga po sa binabanggit ng marami na ngayon itong nangyari kay Pangulong Duterte kung saan nga siya ay naandun na sa dahig sa ICC ay hindi labanan ng mga Duterte o mga Marcos. Ito po ay usapin na po ng soberenya ng Pilipinas. Isinuko daw po ng pamahalaang Pilipinas ang soberenya ng bansa sa mga dayuhan. Ano po inyong masasabi doon? Okay. Para siguro maintindihan ng ating mga kababayan yung issue, ang tanong muna, ano ba ang soberenya? Diba? Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang karinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan natin munang maunawaan para maintindihan natin ang mga issues. Hindi lamang pwedeng tingnan ito sa larangan ng domestic law natin, tingnan din natin ang international law at ang Pilipinas sa pangkalahatan. Anong ibig kong sabihin? Ganito ang gusto ko ipaliwanag sa mga tao. Ang Pilipinas ay bansa at marami ring bansa sa mundo. Tayo ay nababahagi sa tinatawag na international community, diba? Of states. Ngayon, bawat bansa ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan with other states at ito ang ginawa ng bansa. Ang pagpasok sa tinatawag na ICC statute ay isang kasunduan. At 'di ba, kahit naman sino, kahit na tayo, 'di ba, pag halimbawa makipagkasunduan tayo sa ating kaibigan or sa kakilala, merong mga obligasyon na kasama yung kasunduan na 'yon. So sa ICC, kailangan din natin bilang isang bansa, kailangan nating bigyang sundin yung mga pinasok nating kasunduan with other states. Ngayon, so nasusundan pa ba? Go ahead, ma'am. Malinaw pa ba? Go ahead, ma'am. We are listening, ma'am. Okay. Go ahead. Go ahead. Okay. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit natin isinuko? Kasi yun yung tanong ng mga tao eh. Bakit natin isinuko si dating presidente sa ICC? Eh di ba wala ng jurisdiction ng ICC? Yun ang kadalasang tanong ng mga tao. Pero siguro dapat maunawaan natin na yung jurisdiction or yung karapatan ng ICC tingnan yung mga insidente sa Pilipinas ay merong specific or partikular na panahon. Nung tayo ay bahagi pa ng ICC, ito ay mula 2011, November 1, 2011, hanggang March 16, 2019, may karapatan pa, ayon dun sa kasunduan na yun, may karapatan pang tingnan ang ICC doon sa tumingin doon sa mga insidenteng nangyari sa panahon iyon. At ito ang kadahilan ng merong mga kaso silang tinitingnan laban kay dating Pangulong Duterte. So hindi natin isinuko ang ating soberenya. Ngayon, pangalawang punto, ang susunod na punto dito, merong batas kasi sa Pilipinas. Tinatawag nating Republic Act 9851. Ayon sa Section 17 ng batas na yun, pagka meron ng kaso na dinidinig sa isang international na korte, in this case yung ICC, ang Pilipinas, sinabi natin sa batas na yun, pwede na nating isuko or isurrender yung akusado doon sa korteng yun. At ito po ang ginawa ng Pilipinas. So wala pong pagsuko ng soberenya ng Pilipinas na nangyari. Opo. So ma'am, nabanggit niyo po yung section particular ng Republic Act 9851, Section 17. Opo. At nabanggit niyo nga rin po ninyo, ito pong ICC na likha po naman ng Rome Statute. Pwede ba ho natin lang tunghayan yung pong sinasabi na parang meron naman yatang conflict, no?
yun daw pong provision ng Rome Statute vis-a-vis itong Republic Act number 9851. Ito nga po, no. Dito po sa Republic Act na ito, sinasabi nga po, no, na in the interest of justice, babasahin ko po, Professor, ha. The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yan po sinasabi. Pero ma'am, dito po sa provision po naman, dito pong sa Rome Statute, ang binabanggit din po dito under Article 59, a person arrested, in this case the former president, shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law, etc., etc. So paano po natin ito ma-reconcile, Professor, na oo nga, meron tayong obligasyon, no, dito po sa kinabibilangan natin dati na ICC, pero sinasabi din po naman dito sa ICC mismo sa Rome Statute na sandali lang, bago mo yan ilipat sa amin, dalhin mo muna yan sa isang competent court na kung saan ang pinanggagalingan dito po ng, in this case, a former president. Paano po yan, ma'am? Okay. So, maganda yung tanong mo at yan ang tanong ng marami. Paano ba? Bakit ang Article 59, baka meron bang conflict, diba? Nagre-require ang Article 59. Ngayon, kailangan natin maunawaan ng ating mga kababayan na ano ba ang konsepto sa international law. Sa international law, pwede kang mag-invoke or pwede mong sabihin na halimbawa applicable ang isang provision ng kasunduan sa akin kung ako ay miyembro or bahagi ng kasunduan na yon. So, ngayong 2025, unang-una po, hindi na po bahagi ng Rome Statute or ng ICC Statute, ng ICC ang Pilipinas. Umalis po tayo, effective 2019. So, kung ito po ang titingnan natin, ibig sabihin po nito, maaaring hindi po tayo mag-invoke or sumunod sa Article 59 na nasasabi po sa ICC statute. Mm-hmm. Kasi ang pwede pong mag-invoke nun ay isang miyembro or kasama dun sa kasunduan. Ang Pilipinas po ay hindi na po bahagi. Okay. Pero Sir Ted, kasi minsan ang tanong ng mga tao, teka muna, di ba, pwedeng, bakit pa nila tinitingnan, hindi na naman tayo bahagi ng kasunduan. Again, ang gusto nating maunawaan ng mga kababayan natin, na yung panahon na tinitingnan lang ng ICC at may karapatang tingnan, ay yung panahon na bahagi pa ang Pilipinas. At ito lang naman ang coverage or sakop nung kaso laban kay dating Presidente. Okay, sige. So, sana nga po nakakasunod po ang ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon para maintindihan itong mga usaping legal na ito. Sinasabi po ni Profesora, hindi naman tayo obligado ng sumunod sa panuntunan na iyan, Article 59 ng Rome Statute na yan, dahil hindi na tayo miyembro. Tama ano po, Profesor? Pero yung pong pag-serve ng arrest warrant na ito, dahil naman nung panahon na nasasakop nung reklamo labang kay Pangulong Duterte kung saan miyembro pa tayo. Tama ano po? Opo. Okay, sige. Dito papasok din na kaya ang ginamit ng Pilipinas ay yung Article 17 ng Republic Act 9851 na malinaw na sinasaad na kung meron ng korte, international court na nag-iimbestiga o dumidinig ng kaso, ang Pilipinas pwede nang may dalawang opsyon, isuko yung tao doon sa korteng yon at ito po ang ginawa ng Pilipinas. Okay, sige po. So ma'am, may surrender or extradite, no? Ang word po sa batas. Pero ma'am, bagamat meron nga pong RA 919, ito nga po 98 po.
Ma'am, pero basic po naman yan sa ating pong itinuturo. Ano po? Sa lahat na hindi dapat natin iniaalis ang basic right ng sino mang Pilipino, no? Alam po natin yan, memorize po natin yan, di ba? Opo, opo. The right of a person, no? Karapatan mo, life, liberty, and property, hindi maaring kunin yan without due process of law. In this case po man, hindi man lang po alam in this case kumbaga hindi man lang po dumaan sa proseso si dating Pangulong Duterte doon sa kanyang kasong kinakaharap. Bakit ka daw dadamputin and deprived of your right to liberty gayong wala ka namang kasong kinakaharap pa na hindi ka nga dumaan sa preliminary investigation? Bakit nauna yung warrant? Tapos ngayon, tsaka pala, yes ma'am, ito ho yung maganda siguro din masagot po ninyo. Okay, maganda yung tanong. At naitanong na yan sa akin dati. Ito lang po kasi ang kailangan maunawaan ng mga kababayan natin. Hindi natin kasi pwedeng ihalin tulad yung batas natin sa proseso ng iba ng ICC. Una natin kailangan tanggapin, iba ang proseso ng ICC at iba rin ang proseso sa Pilipinas. Hindi natin sinasabing, kasi pag titingnan natin, magkaiba kasi hindi pwede mong i-impose or ipuwersa sa like yung kanilang proseso sa proseso natin. So, kung titingnan natin, kaya hindi kasi pwedeng tinitingnan lang natin ay yung batas natin dito sa bansa. Kailangan merong tinatawag na harmonization ng international law at domestic law. Gusto ko lang maunawaan ng mga kababayan natin na kung titingnan din natin ang ating konstitusyon, nakalagay doon na ang international law is part of the law of the land. Nagiging bahagi din ng international law ng batas natin, kaya pag tayo ay nag-a-analyze ng mga sitwasyon, kailangan tingnan ang pareho. So sa pagkakataon or sa sitwasyon na to, iba kasi po ang proseso ng ICC. Sa kanila, ini-issue po muna ang warrant if there is tinatawag nilang reasonable cause or merong reasonable belief na yung akusado ay posibleng ginawa niya yung mga aligasyon laban sa kanya. Opo. Ito rin po yung argumento, kung tama ba kakaunawa ko, ni Senador Alan Peter Cayetano. Oo nga, merong international law na maaring maging bahagi po ng law of the land sa Pilipinas at meron din po tayong sarili ho natin mga batas. Pero kapag ho nagkaroon ng conflict dito, ang mananaig basically po ay ang ating pong Philippine Constitution. So babalikan po natin yung issue po, para nga maipaliwanag mismo ni Profesora, yung issue ng, di ba, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano pong inyong kaisipan doon na hindi dumaan sa due process sa Pilipinas under the Philippine Constitution na dapat po ay mas sagrado sa lahat? Oo, ito pong dating Pangulong Duterte, kaya sa kanya pong pag-aresto. Okay. Kasi ito po, titingnan po kasi natin, ang nangyayari po kasi, sa mga nagiging debate po ngayon, ang mga tao po tumitingin lang sa isang bahagi ng batas. Sa hindi po kasi ang nangyayari, like, depende po kasi kung ano yung gusto mong paniwalaan or kung ano lang yung side ka na nabibilang. Ako gusto ko pong sabihin na itong mga pananaw na binibigay ko ay wala pong politika ha. Gusto kong maunawaan ng mga tao at ito rin yung itinuturo talaga sa law school. Hindi kasi pwedeng walang ginagawang harmonization ng batas. Kasi kung titingnan mo lang ang isang bahagi o mag-i-insist ka on one particular aspect, iyon lang sasabihin mo, dapat lang tingnan. Hindi naman po pwede yun. So, dapat tingnan ang pangkalahatan. Nandito ang international law, domestic law, andito ang constitution. So, paano ba tayo mag-harmonize? Oo, sinasabi sa ating constitution, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Meaning, dapat dumaan sa proseso. At ang gusto ko maunawaan ng mga kababayan natin, pagka ang isang tao ay dininig sa isang korte, let's say international court, hindi ba ito proseso? Siya ay isang proseso. Hindi naman dahil nadala ang dating presidente sa isang international na hukuman, ibig sabihin ba nito, hinatulan na po siyang guilty? Hindi po.
Kaya nga po ito ay magandang pagkakataon din. Maaari nating tingnan, ito ay isang pagkakataon upang maliwanagan. Ano po ba? Ginawa po ba niya? Guilty po ba siya doon sa mga aligasyon? Or hindi siya guilty? At sabi ko nga, gusto kong bigay yung example, Sir Ted, na hindi naman lahat ng napunta sa ICC ay nakatulang guilty. For example, si John Pierre Bemba, nakasuhan siya, pero na-acquit siya ng ICC. Opo. Yes, ma'am. Sige, sana nga po inyo po nauunawaan ito sa panig po ng isang profesor sa subject matter po ng international law. So, Professor, napanood ho naman siguro natin yung una pong preliminary hearing sa kaso po ng dating Pangulo sa ICC, no? Sinabi nga po dito ni Judge Motok, yung today's hearing is neither the start of the trial nor is it a confirmation of charges hearing, no? Ang sinasabi niya, 3 bagay lang daw po yung napag-usapan nga doon. Okay, the chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Second, the chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statute. And third, the chamber must set a date in which it intends to hold a confirmation of charges hearing. So, yun po ay ang proseso ng ICC. So, lalabas po dito, yung hearing on September 23 ay confirmation pa lamang ng charges. Ano pong kahulugan nun, ma'am? Opo, anong kahulugan nun? So, sa confirmation of charges, kasi pag titingnan natin yung statute ng ICC, nakalagay doon, titingnan talaga kung may basehan. Maglalabas ng ng ebidensya or basis yung prosecutor para ma-confirm yung charges. Ngayon, yung pre-trial chamber, maaari nilang tanggapin, i-confirm yung charges, o pwede rin nilang sabihin na hindi nila i-confirm yung charges. Pagka hindi nila kinonfirm ang charges, tapos na po. So, ibig sabihin, sa local po na rules of court natin, Professor, ito na po yung pong pag-establish ng probable cause, kumbaga, ng DOJ, right? Kung meron bang basihan para isampa ang kaso sa hukuman. Ganun po iyon? O, para tumuloy siya sa trial. Ganun po iyon. Yung proseso, kumbaga. Sige, so, ma'am, sa ngayon po, pinagsusumiti na ang magkabilang kampo ng mga ebidensya at ilang pahong mga pleadings tungkol po nga sa kasong ito. So, sa panahon po bang ito, ay maaari ng agad-agad masabi ng depensa na wala talagang basihan ito, palayain nyo na ang dating Pangulo man lamang habang wala pa yung confirmation hearing. Can that happen? Depende po. Alam niyo po, pero ako sa aking pagtaya or pag-assess ng situation, sa tingin ko po, baka hindi po nila payagan na yung provisional liberty, palayain mo na habang wala pa naman yung confirmation. Bakit po? Kasi nung binasa ko po, at least yung arrest warrant, yung nakasaad sa arrest warrant, kasi po may dalawa pong choice ang ICC. Either mag-issue ng arrest warrant or summons lang. Summons meaning tinatawag mo lang, iniimbitahan mo na pumunta. Ngayon, nag-decide sila na huwag summons ang ipadala, ayon doon sa arrest warrant, huwag summons ang ipadala, bagkus mag-issue ng arrest warrant kasi sa kanilang pagtala or pag-assess, mukhang hindi basta pupunta yung tao para mag-appear sa ICC. So, kaya sila nag-issue ng arrest warrant. So, kung ganun ang pagtala or pag-assess ng ICC, ako, tingin ko, hindi sila magbibigay ng provisional liberty. Kung may duda sila, kung yung tao ay mag-a-appear pa before the court. Kasi ayon doon kung babasahin natin, nakasaad kasi doon, na kahit daw hindi na presidente, ma-influensya pa rin yung tao. Yung akusado. Opo. Ma'am, during the hearing po na pinangunahan ni Senator Amy,
pinagtatalunan tong red notice at saka yung red diffusion ng Interpol. Interpol po kasi daw, doon tayo nakipagtulungan sa Interpol, dito po sa pag-serve ng arrest warrant na ito. Can you just elaborate, ma'am, and educate us on ano ba itong Interpol na ito at meron bang malaking pagkakaiba yung red notice at ano ba yung red diffusion na ito? Okay. So, unang-una, ano ba itong Interpol? So, ang Interpol ay samahan ng mga law enforcement na iba't ibang bansa, pwedeng private institutions na nagtutulungan upang makombat or malabanan yung tinatawag natin mga global crimes. Ito yung mga krimen na walang kinikilalang borders or teritoryo. Halimbawa, human trafficking, di ba? Terrorism. So, nagtutulungan ang mga iba-ibang law enforcement agencies globally. So, ito po yung Interpol. So, ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol simula pa noong 1952. Ngayon, ang tanong, anong pagkakaiba, 'di ba, ng red notice doon sa diffusion notice? Okay. Ang red notice kasi ay isang issuance or notice abiso na inilalabas ng Interpol. Ito yung pinakamataas na klase ng abiso na nilalabas nila kung meron silang hinahanap na fugitive or akusado. Global request na to, meaning pag nag-issue sila ng red notice, abiso na to sa lahat ng mga miyembro na ito hinahanap namin tong tao na to. At kailangan to ng approval ng Secretary General ng Interpol. Ano naman yung tinatawag na diffusion notice? Ang diffusion notice, ito naman yung pwedeng diretso na ibibigay ng Interpol doon sa mga miyembro na, ito, hinahanap namin tong taong to. So, pwede nyo ba kaming tulungan na hanapin tong taong to? Yun ang diffusion notice. Opo. So basically, ma'am, halos wala naman siya pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Ito lang kasi diretso na binibigay na doon sa miyembro or sa, let's say, in this case, Pilipinas, na ito, hinahanap namin tong taong to. Dahil gusto ko rin maunawaan ng mga kababayan natin, ang ICC, ano bang koneksyon ng ICC at ng Interpol? Kasi ang Office of the Prosecutor ng ICC at ang Interpol ay may kasunduan noong 2004 na magtutulungan sila sa paghahanap doon sa mga gustong litisin or kailangan litisin ng ICC. So ito ang kadahilanan kung bakit ang ICC ay lumapit sa Interpol. Interpol, meron kaming arrest warrant para sa taong to. Pwede mo ba kaming matulungan na hanapin tong taong to? Opo. At ang Interpol lumapit sa Pilipinas bilang miyembro. Pilipinas, hinahanap namin tong taong to ayon sa warrant of arrest na in-issue or inilabas ng ICC. So, ma'am, ito lang po, para mas malinaw, ano lang po yung basic, na difference nung red notice at yung diffusion na ito? Para ano lang 'yon? Ano 'yan? Sa spelling lang, sa tawag lang. Ano ba basically talaga? Ano 'yan? Yung red notice dapat meron munang kumbaga meron munang imprimatur yung pong SecGen ng Interpol. Ma'am, can you please again for the end time? Okay. Sa totoo lang, wala masyadong pagkakaiba. Yung isa ay isang formal na proseso, I mean, a more formal process. Yung isa, mas less formal at mas diretso. So, sa ating ako sa aking pag-assess or pagtingin sa sitwasyon na to, wala talaga siyang malaking pagkakaiba in terms of effect or epekto. Kasi ang punto lang naman, okay, pag naglabas ng red notice ang Interpol, ang Pilipinas makikipagtulungan, di ba? So, kung diretso namang lapitan na, kasi siguro ang Interpol, alam naman namin kung saang nationality, anong nationality nitong taong to. So, lalapit na kami doon sa miyembro namin, Pilipinas.
Pilipinas, pwede nyo ba kaming tulungan na hanapin tong tao? Dito sa nangyaring hearing last time na pinangunahan po ni Senator Amy Marcos, nabanggit niya yung tungkol dyan sa Red Interpol at Red Diffusion. Sabi ni Senator Amy, kung sakali bang hindi tayo susunod dyan, ano bang posibleng mangyari? Ano bang sanction? Ano nga po ba ang diplomatic consequence kung hindi po tayo nakipagkasundo sa inilabas na Red Diffusion, itong Interpol? Okay. Alam mo, actually, nung dati na-interview rin ako dyan, tinatanong, ano ba, kailangan ba na ang Pilipinas ay sumunod agad sa isang request ng Interpol? Ang sagot dyan ay hindi kaagad, in the sense na, ito linawin ko muna, na ang bansa ay laging may option, sumunod, hindi sumunod. Okay? Dahil ang Interpol, nagdidepende yan sa kooperasyon ng mga miyembro nito or kabahagi nito. Ngunit, ang tanong, dapat ba tayo mag-cooperate? Ako sa ideal scenario, oo, dapat tayo mag-cooperate. Bakit? Kasi kung tayo gusto nating makinabang doon or makahingi rin ng tulong mula sa Interpol, obligasyon din natin na magbigay rin ng kooperasyon sa kanila. Halimbawa, humihingi tayo ng tulong tungkol sa mga kababayan natin na halimbawa na naiipit sa isang lugar or nasasubject sa human trafficking or yung sa mga terrorist acts. Siyempre, hihingi tayo ng tulong. Hindi naman pwedeng hihingi lang tayo ng tulong, pero pag tayo ang hiningan ng tulong, ang sasabihin natin, ay, ayaw namin tumulong sa inyo. So yun ang dapat siguro nating maunawaan dito. At yan din ang paliwanag ng palasyo na kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, pwedeng iisnabi na nila tayo. Dito naman po sa naging pahayag po ni E.S. Bersamin, tinawag po nilang privilege yung mga presidential communications, yung cabinet discussions, maging yung ilang mga diplomatic at military documents, kaugnay po na naging pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11. Legal po ba at constitutional itong blanket invocation ng executive privilege? Pwede po ba talaga nilang gamitin yan sa ganitong klaseng sitwasyon, lalo na po may international arrest involved? Okay. Kasi ang executive privilege, ito yung, it relates to national security, diba? May kinalaman sa seguridad ng bansa, or mahahalagang dokumento, hindi talaga siya pwedeng basta isiwalat or ilabas sa publiko. Lalo na kung halimbawa ang sitwasyon ay ito pa ang mainit na pinag-uusapan. So, kailangan, ito ay naaayon din sa batas. Na ang executive or yung tinatawag na executive privilege for the executive unit ng gobyerno, ito yung sa presidente, under dito yung mga iba-ibang departamento, katulad ng DND, AFP, DOH, lahat yan, pwedeng hindi ilabas ang mga dokumento pagka related sa national security. So kung sakali po magsimula na, halimbawa po kung matapos yung confirmation of charges or kahit hindi pa nagsisimula at ngayon humingi halimbawa ang ICC nung nangyari tungkol dun sa pag-aresto, documents and all that, pwede po bang magamit yon ng executive or ang pwede mapanindigan nila hindi talaga pwede dahil sa executive privilege? Liliwanagin ko lang, hihingi ang ICC? Kung sakali po, oo. Halimbawa po yung kampo ni na VP Sara Duterte, ito yung gagamitin nila. Natignan natin lahat ng mga papeles na may kaugnayan dito sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pwede po bang gawin yon? Okay. Gusto ko munang liwanagin dito. Ang ICC kasi, hindi siya masyadong okay, meron na kasing desisyon doon sa Lubanga Dilo case ang ICC na hindi dahil merong tinatawag na infirmity or merong konting problema doon sa proseso ng pag-aresto, ibig sabihin nito wala ng karapatan or jurisdiction ang ICC na tingnan yung issue or dinggin yung kaso. So hindi ko ma-imagine kung bakit hihingi ang ICC ng dokumento tungkol doon sa proseso ng pag-aresto sa dating presidente. Sa totoo lang, hindi ko ma-imagine. Ang hugot yata dito ni Chacha, Professor, yung ding, kumbaga, during the hearing, sino-sino ba nag-usap dito?
Paano niyo ba pinagplanuhan ito? Sino ba ang present doon? Kailan niyo manahawakan yung warrant? So doon po nag-invoke na ng executive privilege, no, ang Malacanang. Yun po yata ang sinasabi na executive privilege pag-invoke ko ng Malacanang. Anyway, so attorney, lagi po nababanggit yung Pangilinan versus Cayetano na kaso. Dito po sa ating pong membership sa ICC. Pwede ho ba, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kaunti lang pong background, ano ba itong Pangilinan versus Cayetano case na ito? Okay. Yung Pangilinan versus Cayetano case ay isang kaso na ang desisyon na to ay lumabas noong 2021. Yung mga petitioners dito o yung mga nagsampa ng kaso, ang kino-question nila ay pwede bang umalis ang Pilipinas sa ICC ng presidente lang o yung executive lang ang nagdedesisyon. Bakit? Kasi ang kanilang argumento na pagka ang Pilipinas ay pumapasok sa isang kasunduan or treaty, kailangan ng confirmation ng Senate, 2/3 ng Senate, di ba? So, nasa saligang batas natin yan, nasa Constitution yan. So ngayon, ang tanong nila, nung nag-opt-out tayo or umalis tayo sa ICC, presidente lang ang nag-decide na aalis na tayo sa ICC, nagbigay ng abiso, ng notice ang Pilipinas sa Secretary General ng UN na aalis na kami sa ICC. Yun ang naging proseso. Ngunit ang problema, sa ating saligang batas, nakalagay lang ang proseso pagka magiging bahagi ka ng kasunduan na kailangan ng 2/3 confirmation ng Senado. Okay? Pero tahimik ito sa proseso na kung gustong umalis ng Pilipinas sa isang kasunduan. So yung mga petitioners o yung mga naghain ng kaso, tinatanong nila sa korte. Ang argumento nila, hindi pwedeng basta gawin ng presidente na umalis sa ICC nang walang confirmation ng Senado. Yun ang argumento. At sa kasong to, ang sagot ng Supreme Court, kasi lumabas to 2021, epektibo 2019, March 16, 2019, hindi na bahagi ang Pilipinas. Naging effective na yung pag-alis natin sa ICC. Kaya sinabi ng Korte Suprema, moot and academic. Meaning, hindi na nila pwedeng pakialaman, wala nang baguhin. Sitwasyon. Oo, kasi tapos na, di ba? Hindi na tayo bahagi. Ngunit, dapat maunawaan ng mga kababayan natin sa kasong ito, sa Pangilinan versus Cayetano, klarong inalatag o sinabi ng Korte Suprema na ang ICC ay may karapatan pa rin following yung Article 127 ng ICC na tingnan yung mga insidente na nangyari mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ito yung panahon na bahagi pa ang Pilipinas. Sino si Pangilinan dito, ma'am, at sino si Cayetano? Teka muna. Iniisip ko kung sinong Pangilinan yan eh. Kasi et al yan eh. Marami yan yes, ma'am. Opo. Hindi ko lang maano Sige, ngayon. okay. Opo, kasi ma'am, yung nga, to amplify yung sinasabi po ni Profesora dito, may mga tumutol doon sa naging desisyon ng Presidente Duterte na kumalas sa ICC nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa Senado. Yun po yung question ho sa isyong ito. Sabi nga ng Supreme Court, wala na eh. Pinayagan na eh. Di ba? Na ito ay nangyari na. So kumalas na po tayo doon sa ICC. So ngayon ma'am, ang binabanggit po naman sa panig ng depensa ng Pangulong Duterte, particularly po si Attorney Sal Panelo, nung pinag-uusapan natin to na dapat ba nating, hindi na dapat nating tinatangkilik ang ICC kasi hindi na nga tayo miyembro eh. So hindi na po, kumbaga, hindi na yan ang issue ngayon, itong Pangilinan versus Cayetano ng doctrine. Kung hindi, sabi niya, sandali lang from the very beginning, hindi na dapat natin kinikilala yung ICC kasi nung tayo po ay sumali sa ICC, hindi na i-publish sa official gazette ng Pilipinas yung batas ng ICC na isang requirement bago maaprubahan ang alinmang batas dito sa Pilipinas. Ang kanyang sinasabi na
basic naman ito sa atin, di ba? Sa itinuturo na ang lahat ng batas na paiiralim mo sa bansa, yan man po ay isang batas po na pangkaraniwan, lokal o nasyonal. Dapat alam ng lahat ng tao na may batas sa pamamagitan ng publication. Yan daw po ay hindi ginawa during that time na tayo po'y sumanib sa ICC. Will that stand in court, ma'am? What do you think? Nako, hindi po. Bakit po? Kasi yung publication requirement po na sa Official Gazette, kadalasan po yan ay para sa batas na ipinapasa po natin dito sa Pilipinas. Nakalagay po, pag titingnan natin yung maraming batas na ipinapasa natin, lahat ng batas na ipinapasa natin sa Pilipinas, nakalagay dyan na effective 15 days after publication, either in a newspaper, sa isang pahayagan of general circulation, or sa Official Gazette. Ngayon, itong ICC ay dumaan sa tinatawag na ratification process or proseso ng pagraratifika. At ito ay dumaan sa Senado, dumaan sa executive. So talaga pong siya ay may visa po sa Pilipinas. Ito po ay international law. At sabi nga po natin, international law forms part of the law of the land. Ito po ay bahagi ng ating batas din, ayon sa ating konstitusyon. Opo. But, pwede bang, palagay po ninyo, kahit na ito ang maging argumento sa ihahain na naman nila dito ng mga petition sa Supreme Court, this will not hold water? Ayoko naman po pangunahan ang Korte Suprema, pero po, medyo po ito basic na konsepto po ito kahit po ang mga law students na uunawaan po ito. Okay, sige po. So, Professor, sa sitwasyon po ngayon, na naandun na nga ang dating Pangulong Duterte, may sinasabi din po sa ICC rules na obligado ang prosecution na ibigay sa nasa sakdal ang lahat ng ebidensya na hawak ninyo, pati na ang ebidensya na maaaring magpawalang sala doon sa akusado. Ano po? So, sa ngayon po, sa inyo bang palagay, ano po ang pinaka-mainam, kung meron man, na depensa sa panig po ng Pangulong Duterte o ebidensya na maari pong magpawalang sala sa kanya? Kung meron po kayong naiisip, nasagot sa akin pong katanungan. Naku, mahirap pong sagutin yan. Kasi bilang isang abogado, masasagot mo lang yung tanong na yun kung nakikita mo yung mga documents or yung mga ebidensya na pwede or laban or pabor kay dating presidente. So, I beg your indulgence. Ayoko namang magsalita ng isang bagay na wala akong nakikitang particular na dokumento. Okay, sige po. So sa ngayon po ma'am, ano po ang inyong masasabi sa ating mga manonood at nakapakinig dito po sa usaping ito na ngayon nga po nagdudulot po ng pagkakahati-hati sa marami po sa ating kababayan. Go ahead po, Professor. So gusto ko lang sigurong ipabatid o ipaunawa sa ating mga kababayan na huwag po sana tayo magpadala sa emosyon. Hindi po dahil ang dating presidente ay nadala po sa Hague para harapin yung kaso na inihain laban sa kanya, ibig pong sabihin nito ay guilty na po siya doon sa kasong inihain laban sa kanya. Kailangan po nating maunawaan, ito ay isang magandang pagkakataon upang maliwanagan ano po ba? Guilty po ba? Ginawa po ba niya o hindi siya guilty? At ang maganda po sa ICC or yung itong international korte po, labas po siya sa politika ng Pilipinas. Wala po siyang pakialam o hindi siya nakikihalo sa politika ng Pilipinas at didinggin lang po niya yung kaso ayon sa ebidensya at mga dokumentong isusumite sa kanya. Doon lang po, wala po siyang ibang pagbabasihan. Kaya nga po ito po ay tingnan natin bilang isang magandang pagkakataon upang maliwanagan ang lahat. Okay, so Professor, muli po, salamat sa inyo pong panahon at haba po ng pasensya sa amin. Sa uulitin po kung kinakailangan. Salamat, Professor.
My pleasure. Ako'y nagagalak na naimbitahan sa inyong programa. Salamat, Sir Ted, DJ Chacha, salamat. Opo, thank you. Si Thank you Attorney po. Ivcar Cruz Ferrer, isa nga pong espesyalista sa usapin po ng international humanitarian law and human rights at siya po'y abogado na ang kanya pong specialization ay international law.